maghintay ho sa Diyos. Ganun pa man, alam niyo po, mamaya pag-uusapan ho natin yan, yung pong patotoo po na Brother Oscar. Pero kanina po, nung ina-announce po itong po sa mga sasakyan, una-una, gusto ko lamang pong sabihin sa inyo, hindi ho yun intention na hiyain yung sino man ho yun nagparada ng hindi ho maayos. Ang totoo niyan, nakakahiyalan talaga yung ginawa. Hindi mo naman kailangang hiyain yun. Kaya lang ito nating ina-announce ay ito po, para maintindihan niyo ho ng mabuti. Hindi ho lahat gumagawa niyan. Ilan lang. Dahil sa matindi yung kagustuhan nilang maka-attend na ho sa service at makarinig ng mensahe, siyempre late na ho sila, minsan napapaisip ho sila ng ganoon. Ano ho? Kaya wag ho natin silang huhusgahan. Kasi parang katabi nyo lang yan. Totoo, nagmadaling pumunta rito, tapos dito na natulog. Ganun lang yan, pare-parehas lang tayong mahihina. No? Baka mamaya hanapin nyo yung plate number. Ito pala yun, di ba? Yung iba nilitratuhan pa kanina para lang matiyak no, anong plate number ho yun. Hindi ho natin yan kailangan gawin. Tayo pong lahat ay mahihinang tao. Ano? Kaya tayo po'y magtutulungan. Yung pong ginawa na yun ay para magtulungan ho tayo, hindi ho tayo magpahiyaan. Okay po? Para wag ho ninyo ma-misinterpret. Pangalawa po, at hindi naman ho yan nangyayari sa hapon. Joke lang. Nagjo-joke lang ako. Kasi hapon ho, natutulog lang. Hindi ho natin problema yan. Kasi hindi naman, tayo po ay, nagjo-joke lang po ako. Nangagawa rin ho yan sa hapon dahil tao rin tayo. Ngayon, pero mayroon akong magandang balita. Pag-pray nyo na ho. Yung harapan po natin, gagawan ho yan in the near future. Malapit na ho, pinagpaplanuhan na ng basement, 3 basement parkings. Di ba? Kaya ho, kasi gusto natin magtulungan. Nagtulungan ng bawat isa, hindi tulakan, ganyan. Kaya ho, panalangin natin. At yung iba sa inyo, kung nagpe-pray kayo, yung iba hindi kayo natutuwa na may parking na bago kasi wala kayong sasakyan. Pero okay lang yun, at least, di ba? Malay nyo, by the time na may parking na, bibiyayaan na kayo ng sasakyan ng Diyos. Di ba? Okay ba yun? May timing ang lahat ng bagay. Di ba? Ngayon sa ngayon, hindi nyo pa yung iba sa inyo, hindi kailangan nyo. Ang kailangan nyo, lalagyan ng basang sapatos at kapalit ng tsinelas. Pero, ulitin ko ho, lahat ho yan, may blessing po ang Diyos para sa atin. So, pakisabi niya sa katabi niya, magandang hapon sa iyo, at natutuwa ako nandito ka. Okay. So, tayo po ngayon ay magtutungo na sa ating pong aralin. Ano ho? Nung mga nagdaang linggo at nagdaang mga araw, na pagpasok po ng Enero, tayo po'y nagsimula ng ating serye sa Genesis. At ito pong ating pong makikita, just to give us a summary of what we are trying to study. No? The book of Genesis is actually divided into 2 parts. Yung pong 4 great events na nangyari po noong po sa Genesis chapter 1 hanggang sa Genesis chapter 11. Pagdating po sa Genesis chapter 12, patungo po sa chapter 50, ito po ay patungkol naman sa mga 4 great people na ito po yung pong mga patriarchs na tinatawag. The patriarchs. Ito po ay simulain ng bayan. Now, just for us to understand, nakita ho natin that when we studied the first 4 great events, there we understood where the world started, where the heavens started, where it all began. And hindi lang yon. At bakit po nagkaroon ng sufferings? How did it start? How did suffering came into us? And alam niyo po, doon natin nakita because of sin. And hindi lang ho nagkaroon ng suffering. Nagkaroon po ng pagbabago ho ng mundo. And some people, they were asking me, saan na kaya ngayon yung Garden of Eden? You can never relocate the Garden of Eden anymore. Bakit? There was a flood. Everything has changed. No? Dahil po sa bagyo, pagbaha na yan, nabago ho ang setup ho ng mundo. The world that Adam saw was entirely different world that we are seeing today. Ngayon, hindi lang ho nagkaroon ng flood. Nagkaroon ng paghahati-hati po ang mga bayan. Alam niyo po ba before, sama-sama ang lupa, sama-sama ang tubig?
At dahil sa pangyayari, God somehow made us separate. So, He separated each one and different languages had begun. Nagkaroon tayo ng iba't ibang lengguwahe. Nagkahiwa-hiwalay ang mga tao. Those were the events that happened just to remind us that ito po, may pinagmulan po ang lahat. Hindi po yan aksidente. Yan po ay mayroong pong dahilan, mayroong pong intensyon. At napaka-importante ho na kung bakit po with this messy world, because of our sin, because of the effect of our rebellion against God, this world became so messy. Ngayon, para ma-remind tayo, yung ating pong mga kanya-kanyang pamilya, no matter how we try to fix it, until we submit our families to God, we can never ever fix it. Kasi nga ho, we are messy people. We are selfish people. Tayo na nga ho, as we have seen earlier. Alam niyo ba, while it was being announced this morning, yung po mga kotse, somebody even dared to park and even dared the traffic, parang assistance natin. Na sabi, sige, ilock nyo. Yung mga ganun bang bagay na ganyan. Parang, hindi ho dahil sa masasamang tao tayo, kundi tayo makakasalanang tao. We are selfish people. We always want entitlement. We always want to be given a preferred seat. Kaya kahit ka sa upuan, mapapansin po ninyo, di ba? Yung iba sa upuan, gusto natin yung gilid, yung madali makalabas. Kasi yung mga papasok, yung mga late, hirap na, excuse me. Tapos anong nakakita natin? Di ba? Una, kangiti ka, gandang haan, ay, konti, kasi naman, late na dumating. Okay? Yung mga ganun ba? Parang, kasi ganun tayo Ganun tayo, makasalanan tayo. Kaya we create our own, problems in life. Kaya masakit pong sabihin yan, pero that's the reality. Kaya nga ho, when, for example, other countries, for example, America, they were founded with the fear of the Jesus. And eventually, as they are turning their backs on God, ano nang kita ninyo? They're killing each other in school. They are no longer allowed to pray publicly. Ngayon, anong ginagawa? Biro sa eskwelahan, pinapatay yung mga bata. Kawawa. Kasi hindi nila naintindihan yung mga gantong bagay na alisin mo ang Diyos sa picture, kaya may evil. God did not create evil. Evil is a situation where God is absent. Now, ngayon, ito ang ginawa ng Diyos. He chose a person to start to fix this problem. It is in the person of Abraham. And we saw that narratives. God owns everything and He wants to bring back these people to Himself where they can find real blessings. So He blessed Abraham to bless others. And in the same manner, you and I are chosen by God to be blessed by God and to bless others. Kaya sabi mo sa katabi mo, pinili ka ng Diyos para pagpalain. Sabi mo sa katabi mo, parang di ka naniniwala, no? Sabi niya, wala akong pakialam sa katabi ko. Hindi nyo ka tinignan Ulitin ko, tingnan nyo yung katabi nyo. Sabi nyo, pinili ka ng Diyos, di ba? Para ka pagpalain. At magpala sa iba. Alam nyo, minsan hindi natin matanggap-tanggap yung mga ganyang bagay kasi nga hindi natin makita yung reality. Huwag ko kayong mag-alala. As we come to learn about this, hopefully, we would really experience and appropriate the promises of God in our own lives. Ngayon, ito po, nakita natin yan. Nakita natin kay Abraham. Now, as we get to Genesis 25, nasa Genesis 25 na tayo, as we get to Genesis 25, ito si Abraham had died with a satisfied life. Ano nangyari? Genesis 25, we entered in the decision chapter. Why decision chapter? This is a chapter where Abraham decided to send his sons away as he did to Ishmael because he wants to concentrate on the promise of God on Isaac. Sabi niya, this is where the descendants of the promise of God will come. Si Isaac, hindi sa ibang mga anak, kay Isaac. Hindi sa sariling effort niya because Ishmael was birthed out of his own effort. Hindi yan dyan manggagaling. And with the other sons, birthed out of his own effort, kaya nagkaanak siya kay Keturah. Now, dito Isaac decided to trust the Lord for his wife. And
Rebecca decided to consult God regarding her condition. And Esau decided to follow his appetite and forgo his birthright, while Jacob decided to take Esau's birthright. All of this, mapapansin nyo, every part of this chapter has something to do with decision. And alam po ba ninyo, every one of us are always making decisions, tama? Ngayon pa lang, bibili ka lang ng kape. For example lang, tsaa, drinks na lang. Ano gusto niyo, sir? Coffee or tea? Sabi niya, tea. Tea naman. Tea, please. Now, okay, what kind of tea? China? India? Ceylon? Di ba? Tea pa lang yun. Pag sinabi mo, China, okay, green, yellow, ulong, ang dami-dami. Pagkatapos sabi niya, sige, green. Okay, with cream, milk, or yung mga, doon pa lang, tsaa pa lang yun. Kaya pagdating sa iyo ng tsaa, malamig na. Di ba? Kasi ang dami pinagpipilian eh. Parang, kaya lang, this decision, our decisions, will either make us or break us. Tandaan niyo to, yung decision natin, napaka-importante yan. Some may be trivial, but decisions are important to us. Kasi nga, it will either break us or make us. Now, ito po, but let me just advise you this, never, ever decide when you are emotionally high or down. When you are too happy, don't decide. Lalong-lalo na pag major decision. When you're too down, don't ever decide. Kunyari, too happy. Enjoy na enjoy ka. You won the lottery. I'm not recommending to play that lottery. Pero sinasabi ko lang, you just won a great, parang prize. Tuwan-tuwa ka, dami mo Tapos biglang papapasin, may lalapit, balato naman, balato. Sige, bigay ka ng bigay. Wala na! Kasi pag masaya ka, madali kang manlilang. Naalala niyo si Herodes? Di ba? When he was so happy, when he was celebrating his birthday, anong ginawa nung kanyang, parang daughter-in-law. Di ba? Ano sabi? I give you half of my kingdom. Yun ang sabi niya eh. O ano hiningi sa kanya? Okay, I'm asking for the head of John the Baptist. Kaya don't ever decide when you're too happy. When you're too down, don't ever make every decision. And don't make yung major decision. Yung iba sa atin, down na break ng boyfriend, bigla may dumating na lalaki, kahit mukhang bakulaw. Sige na. Ano ka ba? Huwag kang magmamadali pag ikay bagsak na bagsak o kaya galit na galit. Marami sa atin, sobrang galit. Maghiwalay na ako, maghiwalay. Sobrang galit eh. Nung umalis nga, nawala siya. Kasi, bakit ka kasi nagsasabi ng mga bagay na hindi, di ba? Minsan magre-resign tayo sa inis natin. But I resign! Patay, wala akong trabaho. Kasi nga, galit ka eh. Kaya huwag ka magdidesisyon pag galit ka. Huwag ka rin magdidesisyon ng pagod ka. Huwag ka magdidesisyon ng pagod ka. Kasi pag pagod ka, sige na, hindi ka na, ayaw mo na mag-isip, pagod ka eh. Kaya pansinin nyo, marami mga desisyon yung sa sobrang tagal ng meeting, sa huli nagdidesisyon, antok na lahat, okay na yan! Kaya ang daming negosyo nagbagsakan. Kasi don't ever decide when you're tired and when you are hungry. Di ba yung pag gutom na gutom ka, minsan parang gusto mo na lang, sige na, kahit ano na lang. Huwag ka magde-decide ng mga major decision when you're hungry. Why am I telling you this? Kasi God wants to bless all of us. He wants the best for us, so I'm just giving you warnings. And those are all scriptural. Ba't ko sinabi yan? Sabi ng Bible, the anger of man does not achieve the righteousness of God. So don't ever make decision when you're angry. Sabi ng Lord, even when you're hungry, remember Esau? Later we will discuss that. He made a major decision when he was so hungry. Kaya importante na when you are to make a decision, make sure that you are deciding correctly. Kaya ito po napaka-importante. You see, our decision is a revelation of who we are. What we value in life and where we are heading. Ayun yung desisyon natin, magsasabi kung anong klaseng tao tayo.
Kasi bakit po? Sabi nga ho ni Ralph Waldo Emerson, sabi niya, sow a thought and you reap an action. Sow an act and you reap a habit. Sow a habit, you reap a character. Sow a character, you reap a destiny. And Stephen Covey rephrased it, pero parehong-pareho lang. Sow a thought, reap an action, iniklian niya lang, tinanggalan niya yung you. Kaya ito napaka-importante. Everything that we think about will birth action. And yung action natin will develop habit. And yung habit natin will develop character and will bring us to our destination. Kaya mga anak, importante ito, lalo yung mga bata. Naku, yung kinasanayan nyo na lagi kayong text ng text, minsan nagkakainan na kayo sa table, sabay-sabay. Lahat na kayo ko, akala mo nagpe-pray. Lahat na kayo kong ganyan. Yung iba naglalaro ng Candy Crush, hindi nag-uusap. Pamilya yan. They forget and they didn't realize how important each other. Alam niyo po, minsan nakakalungkot, di ba? Bonding nyo minsan-minsan na lang. Hindi pa kayo nag-uusap. Kasi minsan nakita ko, kayo ba nagte-text sa isa't isa o may ka-text kayong iba? Kasi lahat, may kanya-kanya po kaming ka-text. Ay, kumain pa kayo ng sabay-sabay sa lamesa. Naka niyo po, kaya ho sa akin, pinagpe-pray sa bahay namin, pagkakain kami, walang telepono. Bawal ang telepono. Bakit? Kasi kung magte-telepono na lang, wag na kaming kakain. Naintindihan niyo po yung sabihin? Kasi kaya nga nandoon para sabay-sabay, para mag-usap, para magkakilalanan, para maintindihan natin. Kasi kaya minsan hindi tayo nagkakaintindihan sa buhay. Minsan mag-asawa na lang, hindi nag-uusap. Nasa kama, pareho nagki-Candy Crush. Nagsisisihan pa, istorbo ka kasi. Hindi ko tuloy natapos, di ba? Tandaan nyo ito, no? Ang mga pangyayari sa buhay, nagpapahayag lamang kung sino sa tayo. Hindi ito parang yung circumstance, hindi yan naghuhubog sa atin. Yan ang naglalabas kung anong uring pagkatao natin. Naintindihan po? Hello? Ulitin ko ha. Yung ating sirkumstansya, hindi yan ang naghuhubog sa atin. Yan ang naglalantad kung anong klaseng uri ng tao tayo. Kaya ho, tandaan nyo ito, sa buhay, 10% ang pangyayari, 90% ay yung tugon natin sa pangyayari. Nagkakaintindihan po tayo? Sabi ni Chuck Swindoll, alam niyo po bakit? Halimbawa lang. Ito po ay sample. Nagkakapig ganyan, nagkakape yung lalaki. Natabig ng bata, yung anak, natabig yung kape. Tumapon sa kanya. Naku po, ito tumapon yung kape. Anong pwede mong gawin? Pwede kang ano ka ba naman? Nakabihis ka ako. Papasok na sa opisina, hindi ka nag-iingat. Yan, nag-top spin. Pum! Parang pimpong, yung ulo ng anak. Ito, siyempre masakit, iyak yung bata. Nagdamog, hindi mo sinadadya. Siyempre, ang susunod yan, magagalit sa asawa. Ikaw naman kasi, ba't dito mo nilagay yung kape? Hindi ka nag-iingat. So, siyempre, magagalit yung asawa. Umakit na lang din. Sa inis mo, nagbihis ka, nagmamadali ka. Malis ka na kagad sa kita. May anak mo, naiwan na ng bus ka, iyak. Lingalit ka, mabay ka na sa akin. Late na nga ako eh. Tapos nag-drive pa ganyan, pasta. Overspeeding. Huli, talong na tagalan, tinikitan pa. Pagdating sa opisina, late na, nakalimutan pa yung briefcase. I-report niya. Patay. Napagalitan pa. Mukhang masisisanti pa. Sino may kasalanan? Yung kape? Pag-isipan nyo, sino may kasalanan? Yung bata? Ano may kasalanan? O baguhin natin, parehong senaryo. Tinabig yung kape. Ay, kape. Sabi sa anak, sa uulitin, mag-iingat ka.
Kasi tinan mo, nabasa ang tatay mo. Oh, di bale anak, huwag kang maglala. Sweetheart, tulungan mo naman ako. Oo, sige, kukuha ng damit. Oh, ayan, magbihis ka na. Bye-bye, ingat. O tas, anak, ingat ka ha, nandiyan na yung bus mo. Oh, tapos mamayang konti, eto na yung, yung asawa. Sweetheart, nakalimutan mo yung briefcase mo. Oo nga, thank you, bye-bye. Diba? Tapos nag-drive ka, papito-pito pa. Oh, pagdating mo, 10 minutes earlier ka pa. Review ng report. Ganda ng report. Promoted. O pag sininyo, parehong senaryo. Tama ba? Parehong senaryo, walang pinagkaiba. Parehong natapunan ng kape. Kasi yung pangyayari, hindi yun ang nagdidikta ng ating kinabukasan. Yun lamang ang naglalantad ng ating pagkatao. Kaya tama si Chuck Swindoll. Kaya tandaan niyo itong mensahe ngayong hapon na ito. As we decide, respond, don't react. O sabihin mo sa katabi mo, respond, don't react. Bakit respond, don't react? Alam nyo yung salitang respond. Nakakarpunta na kayo sa doktor at nagpatingin kayo tapos niresetahan kayo ng gamot. Naranasan nyo na yon? Okay. Pagkatapos titignan nyo, i-experimentuhin ka, mamayang konti, sabi niya, uy, nagre-react ka sa gamot. Ano ibig sabihin ng nagre-react sa gamot? Hindi nagbibigay sa inyo ng kaayusan. Kasi anong tawag sa sakit? Disease. Pag sinabi mong disease, walang walang pagkagaan ng kalalagayan ng pangatawan. Tama? So, ibig sabihin, kapag nagre-react, lalong tumitindi yung disease. Lalong ang giging discomfortable. Lalong nawawala yung gaan sa iyong pagkatao. Tama? Ngayon, kapag ikaw ay binigyan ng gamot at nagre-respond, gumagaan, ibig sabihin, gumagaling ka. Tama ba? Nawawala yung disease. Nagkakaintindihan tayo. Kaya ganon din sa buhay. When we are confronted with situations or trials in life, our attitude will either react or respond. Kapag ikay nag-react, it will cause you or it will aggravate your condition. But the moment you respond, you are solving the problem. Kasi ang problema ng maraming tao, they're fighting the problem and they're not solving it. Kaya never, ever react. Kaya sabi niya, respond, don't react. Sabi nga ni Pastor Peter kaninang umaga, beautifully said, God's promise plus God's way plus God's time equals God's best. If you want to understand and enjoy God's best, understand His promise, understand His ways, understand His timing. Timing is everything. So ito tandaan na natin. Ulitin ko, respond, don't react. Pakisabi sa katabi. Para hindi natin makalimutan. So in any situation, mamaya paglabas ninyo, habang nagsisiksikan kayo sa escalator o kayo sa elevator, minsan natamaan ka sa, respond, don't react. Di ba? Ngayon, pamayang konti, kakain kayo, yung anak ninyo, reklamo na reklamo, gutom na kami, ang tagal naman matapos yung pastor. Di ba? Dalawa lang yan, respond or react. Tama? But never ever react. Why? Once you react, it causes disease in you. Okay ba yan? Now, let's continue. So how? Paano natin gagawin yan? First, choose to be patient and prayerful. Choose to be patient and prayerful. Bakit ko nakita yan? Tingnan natin. Kasi ito, suggestion lang. Sabi nga, kuha ko lang ito kay Pastor Peter. Pray. Sabi niya, pause, resist, ask God, and yield. So when you pray, you just pause. If you cannot, kasi minsan, madali tayo mag-react. Ako, ganun din ako. Madali ako mag-react. Pag may minsan, kinat ka. Diba? Diba? Nagre-react ka eh. Ba't sabi, hindi, pause. Pag kinat ka, pause. Then, resist. Resist the temptation of thinking farther, yung mga vain imaginations. Bakit? Pwede mo namang isipin, nag-LBM.
Kaya nagmamadali, kawawa. O kaya may emergency. Tama ba? Then ask God, Lord, tulungan mo ako. Naiinis talaga ako eh. Parang nakakalalaki. Parang akala mo siya lang marunong mag-drive. Di ba? Then ask God, Lord, tulungan mo ako. Nahirapan ako. And yield to God. And say, Lord, submit to you. Kayo na pong bahala sa kanya. Sana'y mabangga siya. Hindi. Huwag ganun, masama yun. Di ba? So, ito, tuloy tayo. So, in Genesis, you can find this. Ito ba, papansin nyo? Now, these are the records. Mapapansin nyo pa nagpapalit na ng kwento. Now, these are the records. Mapapansin nyo sa Genesis, every time that there's a change of story, merong laging pasok ng account. Now, these are the records of the generation of Isaac, Abraham's son. Abraham became the father of Isaac. And Isaac was 40 years old when he took Rebekah, the daughter of Bethuel, the Aramean of Padam Aram, the sister of Laban, the Aramean, to be his wife. Isaac prayed to the Lord on behalf of his wife because she was barren, and the Lord answered him, and Rebekah, his wife, conceived. Now, look at this. This is something beautiful. Here is Isaac. Nakita niya asawa niya, knowing that God promised that they will be a great nation. Si Abraham shared that same promise that he received from God, and Isaac became also developed a personal relationship with God. He understood about praying. In fact, nung sa Genesis 22 pa lang, o 24, nung hinahanapan siya ng asawa ng kanyang tatay, he was praying in Beher Lahai-Roi. He was praying, and he was always praying. Now, dito ang amazing. When his wife could not conceive, hindi magkaroon ng baby, anong ginawa niya? Nag-pray. Ang sarap. Sabi niya, pinag-pray niya yung asawa niya. Maraming lalaki, mag-shortcut sa ganyan. Magre-react, hindi nagkakaanak ang asawa ko. Baog! Linaw, oh. Sabi ganon. For she was barren. Anong ibig sabihin ng barren? Baog. Sabi niya, ay, baog ang asawa ko. Problema ito. Di na magkakaanak. Ang pangarap ko, wala na. Anong gagawin mo? Pupunta ka sa iba. Anong palagay mo? Can you help me? Diba? Shortcutin eh. Yan ang maraming problema ng maraming tao. If they cannot find their satisfaction with their wife, they will look for somebody else. Mali ka. God wants you to be blessed with a family. Don't make shortcuts. Kaya nga importante yun, you bring the matter to God. If God promised that you will be a great nation, then God will fulfill His promise. Don't be in a hurry. Huwag ka magmamadali. Imagine, 40 years old, Lord, wala nang pag-asa. When I got married, 40, 60 na ako. Wala pa rin anak yung asawa ko. And sasabihin lang yan, huwag mong kalimutan, Isaac, pinanganak ka nung 100 taon na tatay mo. Siguro naman, mas madali-dali ang kalalagayan mo, 60, laban sa 90, o kaya laban sa 100. Tama ba? Parang bigla ka maalala, oo nga naman, Lord, bigyan mo ko ng anak. So he prayed, and God answered his prayer. Yan ang maintindihan natin. When we are in a condition na parang hindi natin alam, Lord, ito yung promise mo, tapos iba yung nangyayari. Sabi mo, Bable, bless mo ko, bakit ito nangyayari? Mag-pray ka, don't react. Respond. Kasi if you react, you will create more problems. Minsan kasi ang solusyonan sa problema, palagi bagong problema. For example, yung asawa nyo nagpunta na abroad dahil kailangan nyo ng pera, kailangan nyo na sustentuhan yung pamilya. Anong ginawa? Malungkot ka dito. Nakipagkaibigan ka sa iba. Hanggang sa kaibigan lang pala. Di ba? Hanggang sa mamaya konti. Ano na, nagkakadevelopan na kayo. Ano ka ba, maliwanag na yan. Kapag alam mo, wala asawa mo, huwag mo nang entertainin. Kasi, malungkot ako pastor hindi mo naiintindihan. Ang lungkot ko. Wala asawa ko. Yan ang pinili yung desisyon Kung gusto mo, di magutom kayo, huwag kayo maghiwalay ng asawa mo. At least hindi ka malungkot, gutom lang. Di ba?
Yung mga ganun bang mga pag-iisip, minsan wala ho eh, nahayaan natin yung damdamin ng nangunguna sa atin. Yung iba naman, yung mga lalaki, isip nyo, pumunta ka ng abroad para ka kumita, para masustento mo yung pamilya mo. Anong ginawa mo? Kumuha ka ng panibagong pamilya. Di lalo ang sakit ng ulo mo. Akala mo sasaya ka doon, hindi ka sasaya. Kasi isipin mo yung mga anak mo, bang nakita ka, Itay, ikaw ba yan? Iniwan mo kami. Konsensya yan, cargo de konsensya mo yan na hindi mo makalimutan. Tay, hindi ako nakapag-aral, iniwan mo kami. O, pag-isipan niyo mabuti. Pero ito lang, huwag niyo kakalimutan ha, mga bata. Kung ang tatay niyo, sa palagay niyo lang ha, patawarin niyo ako sa katagang itong gagamitin ko. Kung palagay mo, yung tatay mo si Raulo dahil kumalit sa kabilang bahay, huwag kang magpakasira. Bakit? Kasi pag nagpakasira ka din, dalawa na kayo. Nagkakaintindihan tayo. Dapat isa lang. Hindi ako nagbibiro. Kasi maraming bata ganyan eh. Pagpapakasira ko dahil tatay ko sira. Wag, di sirang-sira ka na. Dalawa kayo eh. Kaya ingat ka. Don't ever react. Always respond. Nagkakaintindihan tayo. Always respond. Bring the matter to God. That will give you an ease to yourself. Now, look at this. Ito napakagandang bagay. Not only that. Pinan nyo, si Jacob, for example, same scenario. Then when Rachel saw that she bore Jacob no children, she became jealous of her sister. And she said to Jacob, give me children or else I die. Tingnan mo yung reaction niya. Tingnan mo si Jacob. Anong ginawa niya? Nag-react. Sabi niya nun. Then Jacob's anger burned against Rachel and said, am I in the place of God who has withheld from you the fruit of the womb? Sabi niya, ano ka ba? Diyos ba ako para bigyan kita ng anak? Ano ka ba? Nagalit. O di nag-react. Naintindihan niyo? Samantalang yung tatay niya, nung hindi magkaanak, nag-pray. Alam niyo ho, dalawa. Parehong senaryo, magkaiba ng tugon. Either you react or respond. Uulitin ko, when you are in that situation, always remember this. Don't react. Respond. Okay po ba yun? Kunyari, teacher mo, parang hindi marunong magturo. Don't react. Respond. Parang yung magulang nyo, hindi kayo tinatrato ng maayos. Don't react. Respond. Pag-pray ninyo, yung asawa nyo, parang dinadaya ka. Don't react. Hindi yung, saan ka galing? Garbi ka na naman. At ang iba na amoy mo. Anong gusto mo? Nagre-react ka na naman. Huwag ka mag-react. Pagdating niya, alam mo naman kung saan siya galing eh. Hindi yung saan ka galing. Ang gusto mong away. Hindi, dapat, oh sweetheart, late ka na. Mukhang pagod na pagod ka. Halika, mamasahihin kita. Naku, para siyang nagbabaga ang kanyang mga katawan dahil sa kahihiyan. Naintindihan po natin? Kasi nga, don't react. Trust mo sa Diyos habang minamasahe mo, Panginoon Diyos. Papanalangin mo, dinadaya niya po ako, alam niyo yun. Pero hindi ko siya kayang paghigantihan. Kayo na lang po. Para ka magkukulang. Ipag-pray mo siya sa Diyos. Ipag-pray mo. Panginoon, kayo po ang mag-deal sa Kanya. Kung maari, kunin mo na siya. Hindi, kunin mo yung mga bagay na hindi mabuti sa kanya. Sa ibig ko sabihin, ipag-pray mo. Huwag mo siyang labanan. Di ba? Kasi maraming tao, lalabanan. Palagay mo matutuwa, lalo mo ba siyang maaakit? Hindi. Ito, tandaan niyo mga kababaihan ha. Kayo ay bulaklak. Ang lalaki paru-paro. Huwag kayong habol ng habol sa paru-paro. Isipin nyo kung paru-paro, hahabulin ng bulaklak. Ako po, tatakbo yan. Tatakbo yan. Kaya wag, manatili kang bulaklak. Paano mo mapapanatili yan? Remain in the power of God and believe on what God can do. Amen po? You pray. You pray. Look at this. Imagine what a picture, a husband praying for the wife.
Alam niyo, marami sa atin, yung mag-asawa, hindi magandang relasyon sa isa't isa. Ang tanong ko sa iyo, are you praying for your wife? Minsan nainis ka sa asawa mo na parang napakabutangera, bungangera, mukhang pera, puro era yan eh. Kasi sabihin mo, ang labo ng asawa ko. Ang tanong ko sa iyo, pinagpe-pray mo ba yung asawa mo? Oh, biglang tatahimik, ano? Kasi hindi mo lang pinagpe-pray yung asawa mo, inaaway mo eh, nagre-react eh. Inaaway mo yung asawa mo, wag. You pray. Same thing with your children. Nagre-rebelde anak, lalo mong sinasapak. Hindi ganon. Pag-pray mo yung anak mo, pinagpe-pray mo ba yung anak mo? Pinagpe-pray ba natin ating mga anak? Minsan, hindi natin pinagpe-pray. Tapos aasa tayo na magiging maayos ang kanilang buhay. Friends, we cannot control their hearts. We cannot, we cannot dictate to them what to do. We can teach them, but only God can transform their hearts. Kaya don't react. Respond. Tingnan nyo ang ganda. When he prayed, look at what happened. Amazing. Amazing yung nangyari. Tingnan nyo. Let's go to, for example, in Genesis 25, balik tayo sa yan. Verse 22. But the children struggled together within her, and she said, if it is so, why then I am this way? So she went to inquire of the Lord. Look at the effect. Because the husband prays, the wife also begins to understand the importance of prayer. Responding to the situation. Kasi itong sabi niya, struggle together. Hindi ito yung basta sumisipa lang na marami, na hindi siya, yung ba't ang daming sipa nito? Hindi ganon. Pag sinabi yung word na jostled or struggled, ang word na yan ay para kang binubugbog. As in, it is something wrong. Na ganyan, para kang napapasa-pasa. Kasi sabi niya din, Lord, ano to? Nagkakagulo to. So, ang ganda naman, the Lord answers. As in, the Lord always answers. Ito ang sagot ng Lord. The Lord said to her, 2 nations are in your womb. Look at the words. Friends, when you need to understand, yung anak mo, hindi lang yung basta anak. Ang sabi ng Diyos, 2 nations are in your womb. 2 peoples will be separated from your body. 1 people shall be stronger than the other. And the older shall serve the younger. God is giving her a prophecy to understand God's program. May programa ang Diyos. Kaya nga ayaw ng Diyos na nagre-react tayo kasi sa tandaan natin to. In every situation that we are in, God has a program, God has a plan, and His plan is perfect. And His plan is for our future. Nagkakaintindihan po tayo. It is not to destroy us. It is not for our calamity. It is for our good. Kasi sabi ng Bible, if you trust God and you love God, sabi ng Bible, all things work together for good. Tama ba? Kaya, sa halip na mag-react ka, may pangyayari parang, nakakainis naman to. Pause for a while. Pray. Then you will understand that God has a program. Nagkakaintindihan po tayo. So yan po ay importante nating maintindihan. Yan po ay napaka-importante nating maunawaan. So friends, when we are in a situation, when we are in trouble, when we are somehow, we have a problem, we are in a very challenging situation, anong gagawin natin? Choose to pray. And don't react, but respond. Paano mag-respond? Pray. Be patient and pray. Don't be in a hurry. Now, let's go to the second. Second one. Choose to be prudent or circumspect. Ano ibig sabihin nito? Prudence as in, you are to be careful. You are to think. You are to plan. Hindi yung basta nagmamadali ka. Hindi yung basta bira ka ng bira. Maraming tao, they're very impulsive in their lives. Maraming tao, hindi nag-iisip. Alam niyo, God gave us brains to think. Kaya sabi ng Bible, hindi ko mo tayo Christian na.
Isip natin, lahat gagawin ng Diyos para sa atin. Hindi totoo yan. Sabi ng Bible, be wise as serpent and meek as dove. Tama? When God gives His promise, hindi ibig sabihin, gagawin na lang ng Diyos lahat yan. No. You have to pray, then you have to be prudent. You have to be prudent. You have to use your brain. Sabi ng Bible, God has given you the spirit not of timidity, but of sound mind. Ginagamit ang isip. Now, paano nangyari yan? Tingnan nyo ha. When her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. The first came forth red, all over like a hairy garment, and they named him Esau. Yung anak po, balbon. Kaya sabi nga na, pula-pula pa. Kaya tinawag siyang Esau. Kasi yung Esau, balbon. Yung sa atin, ang Esau, maitim. Dahil barbecue. Iba yon, Isaw yon, Isaw. Diba? Ito, iba. Now, ito naman, sabi, afterward, his brother came forth. Ano napansin nyo? Kambal sila, nakakapit yung kakambal. Lumalabas na lang, nakakapit pa. Amazing. Sabi niya, with his hand holding to Esau's heel, so his name was called Jacob. Kasi ibig sabihin nun, nakakapit. Parang yung pakakapit na yon, ang ibig sabihin nun sa Tagalog, mang-aagaw. Nagkakaintindihan po tayo. Kaya yung word na Jacob, parang ang ibig sabihin niya, ang connotation niyan, manloloko, manlilinlang, magnanakaw, at mandaraya, ganyan. Parang ganyan ang dating. Pero dito sa kalagalagayan nito, ang iniisip lang nila at that time, kasi nga nakahawak, kaya parang inaagawan niya ng pwesto. Parang dapat siya yung panganay, parang gusto niya, ako din. Parang gano'n, inaagawan niya, parang nakikipagkarera si Jacob. Nagkakaintindihan po tayo. So, pinangalan ng San Jacob. Now, ilang taon na ho ng anak? 60 years old. Now, tuloy tayo. When the boys grew up, Esau became a skillful hunter, a man of the field. Ano napansin nyo? Si Esau, mahilig sa labas. Mahilig sa labas. Mahilig yan mangaso. At si Jacob naman, peaceful man. Wow! Parang mahilig lang sa bahay, living in tents. Alam niyo po, ito'y parang hindi mahilig maggagala. Ano po nai-imagine nyo? Anong klaseng tao yung mga hindi mahilig maggagala? Yung mga tao mahilig maggala, madalas yan hindi nag-iisip. Hindi ko sinasabi hindi ko sinasabi masasamang tao sila. Madalas, hindi ko sinasabi, lahat ng lagi na sa labas, maghilig maggala, hindi nag-iisip. Hindi ko sinilalahat. Kanya lang, karamihan, naintindihan natin, na mahilig sa labas, mahilig gala ng gala, madalas hindi nag-iisip yan. Hindi matahimik ayaw niya ng matahimik na pagkalalagayan. Yung hindi mapakali, yan. Yung mga hindi mapakali, madalas hindi nag-iisip yan. Pero kaya nga tayo, mga mananampalataya ng Panginoon Diyos, kaya alam niyo po tayo nagka-quiet time. That's our chance to just meditate for a while and think. Nagkakaintindihan po tayo. Ganon din po, kunyari yung mga tao, kaya sa Panginoon Diyos, God wants us to save a day. Ang tawag ng Sabbath day. For what? To meditate, to think. Kaya maraming tao, they don't have time for God on a Sunday, they don't have time for God on their weekdays. Wala, kasi ayaw nila ng katahimikan. Gala sila ng gala, they were too active to the point of losing themselves. Nagkakaintindihan? Wala nang panahon mag-isip. Wala nang panahon na umupo sandali at i-meditate, ano ba nangyayari sa akin? So that's the difference. Itong si Jacob was very contemplative. Talagang lagi nag-iisip. He's a peaceful man. Kaya pansinin nyo, now Isaac loved Esau because he had a taste for game, but Rebekah loved Jacob. Kadalasan naman mga lalaki ganyan Yan ang anak ko. Nag-uuwi ng mga napapangpangaso. Pero yun lang yun. Minsan hindi natin nag-iisip. Sasample lang ko kayo. Halimbawa lang. Bibigyan kayo ng mga case scenario. Parang exam. Halimbawa lang, merong mga 10 bata naglalaro sa riles ng tren. Kung saan, doon dumadaan yung tren. Okay? Yung isang bata, mag-isa lang. Doon siya sa riles na walang dumadaang tren dahil alam niya doon ang safe
Naintindihan? Ngayon, parating na yung tren. Galing sa Ilocos. Dijay, di ba? Di ba? So, ayan. Eto. Problema, masasagasaan yung mga bata. 10. Kung ikaw ang nag-aayos ng riles, ibig sabihin pwede mong palipatin. Ililipat mo siya dahil isa lang nandun, isa lang naman yung bata sa kabila. O hahayaan mo masagasaan yung 10. Pag-isipan nyo, madalas ang isip natin, siyempre, ligtas mo yung mas marami. Marami yun eh. Marami nga, pag inisip nyo mabuti, sila naman na may kasalanan eh. Napunta sila doon sa lugar na pinadaanan ng tren. Kaya hindi ko mo marami, tama yung lang iniisip. Madalas yung marami, hindi nag-iisip. Kasi sabi ng Bible, many will enter the wide road kasi hindi sila nag-iisip. Only few enter the narrow gate. Karamihan ng mga nag-iisip, karamihan ng mga pinag-iisipan ng kinabukasan, kakaunti. Tingnan nyo sa eskwelahan. Sino mga nag-iisip madalas? Kakaunti. Ilan lang ba nag-o-honor sa eskwelahan? Hindi naman lahat, tama? Kasi karamihan sa kanila, hindi nag-iisip. Kaya yun, nakita nyo, mayroong nahihasing, nagsasama-sama ng fraternity. Hindi mo pinag-iisipan eh. Ba't ka kailangan sumali sa ganyan? Naalala ko yan, niyaya ko yan. Sumama ka sa amin nang mapoproteksyonan ka. Sabi ko, hindi ako sasali sa ganyan. Ang dami kong problema sa buhay. Ayoko na magdagdag pa. Wala akong pera. Kaya ako nag-aaral, gusto ko makawala sa kahirapan. Katulad isang anak ko, sabi nga mayroong lumapit. Sabi niya, pwede ba kitang maka-textmate? Ang sagot, malayo pa, lakbayin ko sa buhay. Wala akong panahon sa mga ganyan. Tuwan-tuwa ako, sabi ko, that's my girl. Kasi nga, nag-iisip eh. Yung iba, parang pogi, ka-text. Crush ko ito. Sige, ano number mo? Naku po, agad-agad. Di ba? Alam niyo, kalungkot, maraming bata, minsan hindi nag-iisip. Basta naramdaman lang, ang ganda niya. Di ba? Kung dago ang kakayahan ng tatay mo, para bumalansi lang. Hindi sa totoo lang, relax ka lang, mag-isip ka nga. Isipin mo, hindi mo nga kayang pakainin ng sarili mo, umaasa ka sa magulang mo, tapos maglilibre ka pa? Tingnan nyo. Ang sama ng loob nyo, di ba? Kasi hindi nga, kaya nga ako nung binata ko, hindi ako nandiligaw. Hinahayaan ko sila manligaw sa akin. Kalimutan nyo na yan. Erase. Bakit? Sabi ng Bible, mag-isip ka nga. Kaya ito, tinan nyo si Jacob, maloko din ito, hindi ito mabuting tata. Baka akala nyo mabuti siya, pero nag-iisip. When Jacob had cooked stew, Esau came in from the field and he was famished, gutom na gutom. Tinaimingan niya talaga. And sabi gano'n, and Esau said to Jacob, please let me have a swallow of that red stuff there, for I am famished. Sabi niya, therefore his name was called Edom. And sabi niya, but Jacob said, first, sell me your birthright. Yan yung mga taong nag-iisip. Gustong makinabang eh. Gusto ko, teka muna. Bibigyan kita. Pero, bigay mo sa akin yung karapatan mo bilang panganay. Alam nyo kasi, yung karapatang bilang panganay, ibig sabihin niyan, ako magiging spiritual leader. Nagkakaintindihan tayo. Ako magiging talagang ako yun. Kasi tinan nyo, anong pakialam niya sa birthright? Pag-isipan ninyo. Sabihin natin, binigay ko yung birthright kay Jacob. Sabihin natin, binigay ko kay Jacob. Yung tatay ko pa rin naman magde-decide, hindi naman kung mana lang pag-uusapan yung tatay niya pa rin na magde-decide, si Isaac, kung kanina ibibigay kanyang pamana. Tama ba? Nagkakaintindihan tayo. So, hindi naman siya eh. Kanya lang, sa kalang dalawa, iniisip ni Jacob, teka muna, gusto ko yung birthright. Siguro, lagi siya nasa bahay, lagi niyang kakwentuhan ng nanay niya, lagi niya naririnig ang mga sinasabi ng tatay niya tungkol sa plano ng Diyos.
Gusto ko yan. Ako yung spiritual leader. Para pagdating ng araw, sa aking lahi po darating yung pangako. Kahit hindi ko naintindihan yung pangako na yan, pinag-iisipan ko, lamang ako dito. Lamang ako dito. Nagkakadinan tayo. Pinag-iisipan niya mabuti. Ngayon, sabi niya, but Jacob said, first sell me your birthright. Hindi ko sinasabing tama yung paraan ni Jacob, ha? Hindi ko sinasabi. Ang sinasabi ko lamang, itong taon to mapag-isip. Now, Esau said, behold, I am about to die. So what's use then is the birthright to me? Mamamatay na ako, no? Bakit napakialam ko sa birthright na yan? Wala akong pakialam dyan. And sabi niya, Jacob said, sige, pero mangako ka muna. It's between you and me. Promise! Nangako. And he sold to him and sold his birthright to Jacob. Isipin ninyo, and then Jacob gave Esau bread and lentils too, and he ate and drank and rose and went in his way. Parang sabi niya, okay na, kakain na ako, alis na ako. The usual. Walang pag-iisip. Hindi niya iniisip yung repercussion ng kanyang desisyon of giving up his birthright. Hindi niya naintindihan na merong implikasyon yon para sa kanyang kinabukasan. Para sa kanya, ang mahalaga ngayon, kakain ako. Kaya maraming mga napapahamak sa atin, hindi nag-iisip ang mahalaga, tumitibok ang puso ko. Hindi mahalaga kung anong kinabukasan. Naintindihan po? Kaya hindi na nagpakasal. Nagpakasal na agad. O kaya naman, hindi na nag-iisip, hindi pinagpaplanuhan. Kaya nakakatuwa yung kwento ni Oscar eh. Nag-pray muna. Tapos sabi niya, hindi kami papayag hanggat hindi kayo makakasal sa kagustuhan namin. Teka muna, hindi naman ikaw pakakasalan ko ito eh. Hintay ako sa kagustuhan ng Diyos. Ang Diyos magbabago ng puso ng magulang. Kung talagang kalooban ito ng Diyos, kakausapin ng Diyos sa magulang. Kumilos ang Diyos. Matagal, pero kumilos ang Diyos. Nagkakadinan tayo. At sila'y pinagpala bilang mag-asawa. Marami, magtana na tayo, ayaw na magulang natin. O ano nangyari? Nung nahuli sila, di pinakasalan. Nung nagdiwang sila ng 20th year anniversary nila, nakita nung babae, yung asawa niya na doon nagkamugmumukmuk. Sabi niya, anong iniisip mo? Naalala mo 20 years ago, nahuli tayo ng tatay mo, na di tayo nakapagpigil, tinutukan niya akong baril. Oo. Diba? Sabi niya, mamili ka, pakasalan mo o 20 taong pagkabilanggo. Naalala mo yun? Oo. Sayang, laya na sana ako ngayon. Pero may pagsisisi mo? Diba? Hindi ka kasi nag-iisip eh. Naintindihan niyo yung sabihin, maraming tao ganyan, hindi nag-iisip, pasok sa negosyo, pinangakuan lang, nakikita ka rito na malaki, hindi pinag-iisipan, hindi pinag-aaralan. Sa una, pagbibigyan ka niyan, kita, bandang huli, hindi ka na pakikitain, bigla nga hindi mo na siya makikita. Kasi nga, pag-iisipan mo na mabuti, pag sobrang laki ng kinikita, mag-isip ka nga. For example, pangakakuhaan ka ng 10% as in monthly, mag-isip ka nga. Ibig sabihin yan, kung 10% monthly, dapat kikita yan ng at least 20% para kumita siya ng pantay sa'yo. Tama ba? Hindi ka makakita basta-basta ng ganyang negosyo. Relax. Pag-isipan. Be prudent and circumspect. Naintindihan po tayo. Kaya ulitin ko, kaya maraming tao, dan nahuhulog. Okay po? Pangatlo, sensa na kayo, wala tayong enough time. Pangatlo, choose to be long-sighted. Choose to be long-sighted. You want not to react, but respond. Malayo dapat ang tingin, hindi malapitan. Tingnan nyo, balikan natin ulit si Esau. Sabi ganoon, when Jacob had cooks, 2 Esau came in from the field and he was famished. And Esau said to Jacob, please let me have a swallow of that red stuff there, for I am famished. Therefore his name was called Edom. Then Jacob said, first sell me your birthright. Esau said, behold, I am about to die. So of what use then is the birthright to me? Imposible naman, para lang sa sopas na yan, mamamatay ka. Ano ka ba? Pansinin niyo po, marami ang nahulog sa kasalanan ng immoralidad. Hindi makawala. Bakit ano sinasabi? Magpapakamatay ako pag iniwan mo ako. Ikaw naman, Pastor, konsensya ko yan. Pag nagpakamatay siya, Pastor,
Hindi totoo yan, maniwala ka sa akin, hindi siya magpapakamatay. At kung sakali magpakamatay siya, kasalanan niya yun, hindi ikaw. Kasi kasalanan yung ginagawa niyo eh. Iwan mo. Hayaan mo si God sa kanya. Pag nagpakamatay siya, silang dalawa ng Diyos mag-uusap, hindi ka kasali. Basta you follow God. Naintindihan natin? Kasi isipin mo yung long term. Yung mas malayuan, ano epekto niyan sa'yo? Ano epekto sa pamilya mo? Ano epekto niyan sa kinabukasan mo? Ano epekto sa anak na magiging anak mo? Ano epekto niyan sa pangkalahatang bayan ng Pilipinas? Abay, wala bang epekto yon? Isipin mo, napakaraming bata, walang magulang, dahil sa kanilang pansariling mga agenda, lumaki ng walang tatay, dahil sa sarili ng kapakanan. Kawawa. Kaya yung bata, walang model na tama. Ang epekto niyan sa buong bayan, apektado. Buong mundo, apektado. Kasi nga, hindi sila malayuan tumingin. Laging pangmalapitan lamang. Sample, mga anak, hindi nag-aaral. Akala lang, ngayon lang. Hindi, may epekto yun sa kinabukasan. Tandaan niyo ito, ha. Yung pleasure, may kabayaran yan. Ang kabayaran ng pleasure, either bago yung pleasure, o pagkatapos ng pleasure. Sa bawat kasiyahan ng buhay, may kabayaran yan. Mamimili ka lang kung magbabayad ka muna bago ka magsaya o magsasaya ka muna bago ka magbayad. Parehong may bayad dyan. Kaya lang tatandaan mo, pag nagbayad ka sa huli, mas mahal kasi may interest. Nagkakaintindihan po tayo. Kaya marami ho ang napariwara, marami po kaibigan, nakita ko na po yun. They chose to enjoy their lives when they were studying. At the end, they're groping for life. Pero sa awa ng Diyos, ito tinuturo sa atin ng Panginoon to tell us, anak, huwag kang magmadali, huwag mo shortcutin, huwag mo solusyonan ng mali ng isa pang mali. Pwede ka bang sandaling mag-intay at magtumingin ng malayuan? Tingnan niyo po si Jacob, ay si Esau. Walang pagtingin ng malayuan. Tingnan niyo sabi ng Bible sa Hebrews. Samahan niyo lang po ako sandali sa Hebrews 12. Tingnan niyo. That there be no immoral. Sorry. Atrasan natin muna. Pursue peace with all men and the sanctification without which no one will see the Lord. See to it that no one comes short of the grace of God, that no root of bitterness is springing up causes trouble, by it many be defiled. Sabi niya, that there be no immoral or godless person like Esau, who sold his own birthright for a single meal. Si Esau, walang galang yan sa bagay ng Diyos. Kasi naintindihan, he despised his birthright, sabi sa verse 34. And sabi niya, he is an immoral person. Bakit? Wala siyang inisip sa bagay ng Diyos. Sabi niya, for you know that even afterwards, when he decided to inherit the blessing, he was rejected. For he found no place for repentance. He was not even willing to repent. And sabi gano'n, though he sought it for with tears, iyak-iyak siya. Kailangan kayong blessing. Kahit na umiyak ka ngayon, pinili mong magsaya ngayon, kumain ng soup ngayon, at hindi ka nagtiis. Sabi ng Diyos, anong epekto? Iiyak ka bukas. Nagkakaintindihan tayo? Now, tingnan nyo anong klaseng tao si Esau. Para maintindihan nyo lang. 26, para maintindihan nyo. When Esau was 40 years old, sabi niya, married Judith, the daughter of Beeri the Hittite, and Basemath, the daughter of Elon the Hittite, and they brought grief to Isaac and Rebekah. Anong klaseng anak si Esau? Sarili lang lagi iniisip. Nagpakasal, dalawa pa, sabay. At anong sabi? Nasaktan yung magulang. Hindi man lang nagtanong sa magulang, hindi man lang nagsabi sa magulang. Ganyang klase si Esau, lagi nagmamadali, walang pagtingin sa malayuan. Hindi niya iniintindi ang nararamdaman ng kanyang mga magulang. Hello mga anak, di ba't minsan ganyan ang tukso sa atin? Minsan di natin isip yung paghihirap ng magulang natin. Ang inisip lang natin, tayo magsaya. Ano ka ba? Hindi mo ba naintindihan yung kinakain mo sa pang-araw-araw, pinaghihirapan ng magulang mo?
Siyempre, may mga ilang magulang na ganyan, anak, ba't ka nagnakaw sa eskwelahan? Ba't ka nagnakaw ng lapis? Nakakahiya ka. Sana sinabi mo sa akin, kumuha na lang ako sa opisina. May mga ganyang magulang, siyempre, gagayahin lang ng anak. Pero karamihan, sa madalas, yung normal, yung magulang sobrang nagtsatsaga yan, talagang nagtatrabaho yan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga tatay, masayahin niya, matawanin ng tatay, mahilig magbiro yan eh. Laging may pera yan, kaya nung nanliligawan si misis, laging ako na magbabayad. Nung nagkaanak na, pansinin nyo, yung tahimik na, bihira ng tumawa, at yung wallet, puro litrato na lang, wala ng pera. Puro litrato na lang ng anak, kaya na nakasiyahan ko. Kawawa. Kasi nga, tinitiis ng tatay eh. Pero yung anak, minsan nakakalimutan nila yung pagtitiis ng magulang. Yung nanay nyo, mula nang inanak kayo, maniwala kayo sa akin, hindi na natulog ng 8 oras yan. Lagi na siyang puyat. Minsan inaalila pa ng anak. Hello? Sabi ng mga magulang, go ahead, brother! Sinasabi ko lang sa inyo ito kasi naintindihan ko, ganyan-ganyan si Esau, walang pakiramdam. O, tingnan natin, tuloy pa natin. So Esau bore a grudge against Jacob. Nung parang nanakawan siya ng blessing, galit na galit siya kay Jacob. Nakalimutan niya yung blessing nang gagaling sa Diyos. Hindi kinuha ni Jacob. Siyempre, ginawa ni Jacob yung paraan para makuha niya. Pero, kung kilala mo yung Diyos, hindi ka kailangan matakot. Bakit? Ang Diyos na nagbe-bless. Naintindihan? Nagkakaintindihan ba tayo? Kaya kahit sa trabaho, kahit mandaya yung mga kasama mo, hindi ka kailangan matakot kasi promotion does not come from the east nor from the west. It only comes from God. Ang sabi ng Lord, He alone can give the ability to gain wealth. Ang Diyos na nagbibigay, hindi tao. Kaya kung dinaya ka sa mga kontrata, relax ka lang, matuto ka doon sa mga pangyayari. Pero hindi mo kailangan magalit. Bakit? Hawak ng Diyos ang kinabukasan mo. Nagkakaintindihan? Kaya don't react. Respond. Pakisabi sa katabi mo. Please, don't sleep. Tuloy tayo. Now Esau saw that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Padam Aram to take himself a wife from there. And that when he blessed him, he charged him, saying, you shall not take a wife from the daughters of Canaan. And then that Jacob had obeyed his father and gone to Padam Aram. Then look at this. So Esau saw that the daughters of Canaan displeased his father Isaac. Doon niya palang nalaman na hindi pala natutuwa yung tatay niya. Kasi nga lagi siyang nasa labas eh. Now Esau went to Ismael and married besides the wife that he had. Nag-asawa na naman. Again, wala namang pagtatanong sa tatay. Kawawa. Ganyang klaseng tao. Kaya ho yan nagre-react. Naintindihan ninyo? Kaya patong-patong na sakit ng ulo ang nararanasan ni Esau. Kaya sa bandang huli, para siyang naiisaw. Hindi totoo. Nasa sa inyo naman ang pagpili. Mamimili ka lang naman. Kaya sinasabi lang ng Diyos, napakabuti ng Diyos. He wants to bless all of us. But it is our choice. So friends, choose to be long-sighted. Let me end because of our lack of time. Gusto ko lamang pong kwentuhan kayo tungkol sa isang mama. Natuwan-tuwa po ako dahil sayang po at wala tayong enough time. Ito pong batang ito, umuwi ho sa bahay. Nakita ng nanay, ito bang grade mo, anak? Ito ba? Ang baba ng grade. Sabi niya, anak, gusto kang pagpalain ng Diyos. Binigyan ka niya ng talino. You can be the best that you can be. Pero hindi pwedeng wala kang responsibilidad. Kailangan mong tumugon. You need to respond properly. Alam yung pinili ng mama. Di tahimik siya, opo inay, opo inay. Pero di pinapansin. Uuwi ng eskwelahan, maglalaro. Pagkatapos maglaro, pagpagod na pagod. Uupo, manonood ng TV. Kawantalang yung nanay, nagtatrabaho sa labas. Pag uwi niya nung nanay, kikita niya anak niya, nanonood ng TV. Sabi niya, mga anak,
Itong napakaganda yung nanay, hindi ko na alam ang gagawin ko para sa inyo. Ipagpe-pray ko kayo, mga anak. Sinabi ng diretso, pagpe-pray kita, anak. Pagpe-pray ko kayong dalawa ng kuya mo. Di wala lang. Galaro na naman. Napansin niyo ba yung mga bata, minsan pawis-pawis, kaka-basketball? Di ba? Nangangarap maging NBA player, pero ang height 4'11". Di ba? Parang pag-aaksaya ng panahon. Pero ito, yung anak, tinuturuan, sabi niya, anak. Tapos hanggang sa na nagpe-pray, dumating nanay, pagod na pagod. Nakita niya, nanonood ng TV. Yung anak, pwede ko ba kayong makausap? Kinausap na ako ng Diyos, tinuruan niya na ako, binigyan niya ako ng wisdom na gagawin ninyo. Sabi niya, ano, Day? Una, mula ngayon, hindi na kayo pwedeng manood ng TV. 2 channel na lamang. At, manonood lang kayo pagtapos na yung assignment ninyo. Hindi kayo pwede makipaglaro nang hindi tapos ang assignment ninyo. Sabi niya, Nay naman, everybody else is playing. But not everybody else is blessed. Nagkakaintindihan tayo. Sabi niya, at hindi lang, karagdagang na turo sa akin ng Diyos, magbabasa kayo ng 2 aklat kada linggo. 2 aklat. Ang isip nitong mamang ito, bobo siya. Bagsak siya sa spelling, bagsak siya sa math, bagsak siya sa lahat ng subject. Kaya wala siyang ganang mag-aral. Kaya sabi niya, anak, kailangan niyo magbasa ng 2 aklat at gagawa kayo ng book report. Sasubmit niyo sa akin. Isipin niyo yun, napilitan yung bata sumunod, naniniwala sa sinabi ng Diyos na kapag sumunod sa Panginoon, sa mga magulang, sila'y pagpapalain. So, punta sa library, nagbasa-basa, hanggang sa nag-enjoy. Nag-enjoy magbasa. Nagulat siya, nagkaroon ng quiz bee sa eskwelahan nila, na-spell niya yung agriculture. Sabi niya, kung kaya ko ma-spell yung agriculture, kaya ko mag-spell ng kahit anong salita. Ngayon, nung nagdoon na sa eskwelahan, nagtanong yung teacher tungkol sa mga bato, nabasa niya yung mga tungkol sa bato. Sa bato ng volcanic rocks, mga ganyan. Pag sabi ng teacher niya, walang makasagot. Even the smartest kid in class could not answer. And nagtaka siya, sabi niya, walang nagtataas ang kamay. So nagtaas siya ng kamay. Pagtaas siya ng kamay, tama yung sagot niya. At hindi lang tama, in-explain niya pa yung mag-teacher tuwang-tuwa. Sabi niya, you are a great guy. Nung nasabi yun, parang, ibig sabihin, pwede ako maging magaling. Gumaling siya ngayon. After a month, he became top in his class. Can you imagine? Kanya lamang, yumabang at naging magagalitin. Nainis siya sa kanyang kaklase. Isipin sa sobrang inis niya, may dala siyang knife, sinaksak niya yung kaklase. Pero, tumama sa belt. Buti na lang, hindi namatay. Takbo siya sa CR, iyak siya ng iyak. At doon nag-pray siya. Sabi niya, patawarin niyo ako, Panginoong Diyos, ganito pala ako kasama. Tapos binasa niya ang Proverbs. Sabi niya, ang galit ng tao ay walang kahihinatnan. Wala kang patutunguhan sa galit. Mula noon, araw-araw niya nang binasa yung Bible, nagsisi siya sa mga mali niyang desisyon, sa pagiging reactive niya, sa mga reactive niya sa mga pangyayari. At doon unti-unti kinausap siya ng Diyos. Alam niyo kung ano nangyari sa mamang ito? Siya ay naging tanyag at pinakamagaling na doktor sa bagay ng pagtatanggal ng bahagi ng utak para mapigilan ang seizure ng isang bata. At hindi lang yan, siya ay isa sa kauna-unahang kasama sa team na pinangunahan niya na nakapaghiwalay ng Siamese twins na magkadikit ang ulo. At kauna-unahang successful dahil parehong buhay. Sino siya? Siya ay si Benjamin Carson. Kapatid, ito ang pili mo. Maaring nakapag-react ka na sa buhay mo at masasabi mo, wala na akong kinabukasan.
Wag. Bakit? Pwede ka ngayon tumugon dahil si Kristo nagbibigay ng kinabukasan. Si Jesus, pumarito, namatay para sa ating kasalanan para ikaw at ako mabigyan ng kinabukasan. Kaya lahat ng bagay na ito itinuturo kay Jesus. Si Jacob marami ring kabalbalan, pati kapatid inisahan. Pero nung kinausap ng Diyos, nagkaroon ng totoong, nakipag-wrestling pa nga, naalala nyo, mag-aaralan natin sa bandang huli pa yan. Pero pansinin po ninyo, nung siya'y nagkaroon ng tagpo sa Diyos, God gave him a new name, gave him a new beginning. Because he responded to Jesus and stopped reacting to the circumstances that he is in. Naintindihan po natin. Ang challenge sa iyo at sa akin ngayon, will you continue to react or will you respond to the call of Jesus to come to Him and experience His rest? Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Mga kapatid, ikaw na rin ang nakakaalam ng totoo mong kondisyon sa buhay. Ikaw nakakaalam kung gaano kang kapagod dahil lang sa palagi kang nagre-react sa mga pangyayari at hindi ka tumutugon sa tawag ng Panginoong Jesucristo at sa paraan ng Panginoong Jesucristo. Lagi ka na lang umiiyak. Lagi ka na lamang nagagalit at naiinis. Nagdadagdag sakit ng ulo sa iyo. Kapatid, bakit hindi mo ibigay ang iyong buhay kay Jesus ngayon? Bakit hindi mo sabihin, Panginoon, tumutugon ako ngayon sa tawag mo. Patawarin ninyo ako. Sinusuko kong buhay ko. At gamitin niyo, Panginoon, ang aking pagkakamali sa ikabubuti na at ikararangal ng iyong pangalan. Tulungan niyo kung huminto na, Panginoon, sa pag-react. Sa halip ako po ay tumugon o mag-respond sa pangako ninyo, sa salita ninyo, at Panginoon, sa inyong panawagan. Panginoon Diyos, salamat po na hangad ninyo kami po ay mapagpala at maranasan ang pinakamabuting bagay na kayo lamang nakapagkakaloob. Kahit Panginoong Diyos, binibigay ko ang buhay ko sa iyo. Tinatanggap ko si Jesus sa buhay ko ngayon. At pagharian po ninyo ako nang sa gayon lumakad ako ayon sa iyong kalooban. Salamat po aming Panginoong Jesus. Aming Ama, maraming salamat po muli sa araw na ito at sa bawat pamilyang aming nire-represent. Hinihingi po naming maipasa namin ang halimbawa ng pagtugon sa inyo sa aming mga anak at sa aming mga kaibigan nang sa gayon sila man ay magkaroon, Panginoon, ng kapahingahan ng puso at papapalang tanging kayo lamang po ang nakapagkakaloob. Sa iyo po namin binibigay ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa ngalan ni Kristo Jesus, pagpalain niyo po ang bawat isa.